Alright, magandang araw sa inyo mga boss, mga ma'am, mga sir. So bago tayo mag-cover dito sa ground, sa property na ipe-present ko ngayon, pasensya na kayo na ano ko dito sa mic May property nga binibenta dito, maganda presyo, maganda location. So bago tayo mag-cover sa ground, paliparin po muna natin yung ating drone na si Chokokoy. So there you go. Ito po yung property na binibenta. Okay. Tingnan natin yung frontage. 12,634 square meters po yung property na yan. Accessible by concrete road. Ano po? May linya na po ng kuryente dito. Nandun yata linya ng kuryente. Mga 50 meters from here. Ang frontage starting dito, ito po. Tapos doon sa may kabilang bakod, corner ng bakod ito. Yan. Ay nasa ano po ito? 30 meters. Teka ha. 5 10 15 20. Kung nasa 30 meters po ito, let's say at nasa 12,634 square meters to. So, ang kanyang haba ay nasa 400 plus meters. Hanggang dun yan. Okay? Nakita nyo naman ang vicinity niya, yung marami na pong mga nakatayo mga residential areas dito. Malapit po ito sa hospital, about 2.2 kilometers away. Hospital, Save More. Tapos yung 7-Eleven. And then sa public market,
At yung pinaka-central business district ng San Marcelino, by the way, we are in San Marcelino, ay about 1.1 kilometers mula dito. Now, itong kalsada na to, accessible yan from there. If you're coming from south, ito, meron pong daan yan doon. So, marami din pong actually kayong pwedeng pasukin dyan eventually kapag nakabisado nyo nitong lugar na to. Marami po itong entry-exit point itong property na to. Ito, pag dinire-diretso nyo yung kalsada papunta doon, lalabas kayo dyan sa malapit na sa Jollibee. Tumbok na ng Jollibee yan, mga wala pa, siguro mga 1 kilometro mula dito. Yan, tutumbukin nyo din yung Jollibee, mga bangko, yung palengke. Tapos dito, pagka manggagaling po kayo dito, all the way papunta doon, from south, pwede kayong pumasok after ng hospital ng San Marcelino or before. Marami na pong kalsada dyan na papasok dito. So mga nag-interlink na po yan dyan, banda dyan, yung mga kalsada na yan. Kaya one day, ito ay talagang magkakaroon na rin po ng maraming residente dito. Ngayon, by the way, ito palang farm, ano po, itong harap, ano na po siya naka-backfill na. Kaya itong area na to, about 1,000 square meters, no, or more, 1,500 square meters, yan, ay pwede nyo nang gawing residential area yan. Okay? Now, dire-diretso doon, agricultural area yan. Eventually, pwede nyo ring i-develop, patambakan, kung meron kayong mga future development. Pero dito, natataniman po nila ng palayan, natataniman nila ng mais, kung ano-ano. Eventually, pwede nyo rin po yung extend yung panambak nyo dito, tapos maglagay kayo ng mga iba-ibang puno. Pwede kayo mag-alaga ng hayop, manok, konting kambing, yan. Basically, this is a mini farm or isang seryosong farm na nga na pwede nyo gawing parang homestead ninyo, where everything is here, di ba? Retirement farm. Yung mga naghahanap dyan ng laid back, at province vibe, this is a good place for you. Okay? Mountain range nandyan. Alright, kita nyo naman sa drone shots. Pero pag nandito kayo sa ground, hindi nyo na makita dahil nga yan, may mga puno na. Unless of course, siguro magtatayo kayo rito ng mga 4-story na building. Okay? And there you go. So, there you go mga boss, mga ma'am, mga sir. Ang property, again, is 12,634, selling for 500 pesos per square meter. So, kung 500 pesos per square meter yan, nasa, sabi ng calculator ko, nasa 6,317,000 po siya. Okay? Tingin ko, negotiable naman po ang presyo. Tapos, give your buy offer kung interesado po kayo, ano po. I-negotiate natin sa may-ari yung presyo. Alright? By the way, titled po ang property, wala pong problema sa transfer. Okay? Again, mga boss, mga ma'am, mga sir, maraming salamat po sa inyo. Yung mga interesado dyan sa property na to, nandyan ang aking contact details. Again, till the next video. Ciao!